Welcome back, Sizzles! It's your Sizzle Self. So today, mayroon na naman akong i-share sa inyong dalawang Arab fragrance na talaga namang napakaganda ng presentation. Yung tipong itsura pa lang, mabibighani ka na. What more pa kaya kung maaamoy mo pa, di ba? Yung ganon. Yung parang, pag nakita mo, wow, super ganda, super elegante, super gold. So without further ado, ipapresent ko na sa inyo tong dalawang fragrance na ipagmamayabang ko lang naman. So, worthy of appreciation, worthy of pagyayabang, worthy of everything. So, eto na siya. So, ready ka na ba? So, kasi ito na yung una nating fragrance. So, ang sabi ng packaging, di ba? Packaging palang pak na. So, ayan. Tingnan nyo. Slow reveal. Oh, pak. Di ba? Ayan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, presentation palang kabog na. Yung tipong mapapagano na agad yung ulo mo pag nakita mo pa lang siya. Hindi mo pa naaamoy yun, nasa tipong ganon. So, ito yung Asiri ni Latafa. So, Latafa na naman tayo. Ito yung mismong perfume. So, ayan. Di ba? Pak. Saan ka pa? Napakaganda. Tapos yung cup niya, ayan. Bukod dun sa sa bee embellishment niya, ito yung logo nila Tafa. Tapos ayan si sprayer, ayan yung atomizer niya. So yung atomizer niya is super fine. Ganyan siya, o di ba pa? Tapos na ko na to kanina, na sniff ko na siya ng kaunti kasi syempre yung excitement ko, di ba? Kailangan ko namang yung excitement na yun. Ganon. Ganon yung excitement ko kasi kanina. So, yung amoy nito, kung ako yung magpapaliwanag in simple or in layman's term, na medyo may kaunting knowledge about perfume kasi ako ay isang fan na rin ni Fragrantica. Lagi na ako nagsisearch kay Fragrantica kung ano ba yung mga perfume notes or yung accords na naaamoy ko. And parang unti-unti natitrain ko din siguro yung ilong ko para malaman ko na kung ano ba yung accords sa una kong sniff. So ito, nung una ko siyang naamoy kanina, naalala ko yung Burberry Goddess. Hindi siya, kasi hindi siya marketed as vanilla like Burberry Goddess na vanilla na may lavender. Si Athiri ay marketed as parang siya, honey. Kaya nga siya may bee, parang ganun. Parang ito kasi yung, di ba, yung honeycomb, ganyan. So, marketed as a honey fragrance siya. Tapos, truly naman, meron talaga siyang parang amoy honey na maaamoy mo. Pero ang unang sapok niya sa fez ko talaga kanina, ang naamoy ko is vanilla. Medyo reminiscent siya of yung vanilla ni Burberry Goddess, na rich kind of vanilla, ganon. Hindi siya sharp na vanilla, na yung parang pag naamoy mo, medyo parang nakakaan talaga yung amoy. Yung parang nakakasakit sa ulo yung tamis. Hindi. It's not super or sickly sweet. Kumbaga, yung pagiging sweet niya is syrupy. Ganon yung dating. Medyo may lagket na may lagket factor, pero yung ang tamis talaga niya, ang bango-bango. So sabi ko, ayun, habang tumatagal, ayan, di ba nag-spray ako ngayon, habang tumatagal, mas maaaninag naman yung amoy nung mga florals niya, like yung orchid and yung jasmine niya. So yun yung mapapansin mo sa kanya na yung una niyang amoy, yung first whiff mo nung scent niya is vanilla. Tapos habang tumatagal, mafi-feel mo yung florals, mafi-feel mo yung yung parang kumbaga lumalalim yung fragrance eh. Hindi na siya nananatili dun sa pagiging matamis at vanilla niya. Kumbaga, yun na, pagkatapos mong maamoy yung florals, unti-unti na siyang magiging parang honey. Yun na yung aamoy mo sa kanya, na yung parang, di ba, pagka nagmagamit ka ng honey, pagka meron kang pancake, ganun. Parang ganun yung, yung amoy niya, yung pag naglalagay ka ng honey sa pancakes, ganun yung, yung feeling, or yung na-imagine ko habang inaamoy ko siya. Tapos, ang main accords neto, according kay Fragrantica, ay floral, vanilla, sweet, amber, powdery, white floral, woody, fruity, and aquatic. So, for me, yan, katulad ng sinabi ko kanina, na napansin ko yung pagiging floral, vanilla, sweet niya. Tapos yung powdery, hindi ko pa siya na masyadong naaamoy. Siguro, once it dries down, ma-achieve na rin natin yung amoy ng pagka-powdery niya. Pero, yun lang muna yung naamoy ko, yung floral, vanilla, and sweet. Tapos, ang kanyang top notes ay passion flower, which I don't know kung anong amoy. Tapos, dewdrops. Ang middle notes niya ay orchid and jasmine. Tapos, ang base notes niya ay vanilla and amberwood. So, super ko dito. Sucker ako ng mga ganitong klase ng scents. Kasi, ito yung yung mga madedefine ko as sweet but sexy. Yung ganong mga dating. Parang, di ba, parang pag nakita mo pa lang, pag minodel mo yung bote ng ganyan, di ba? Kahit hindi ako sexy, kahit majubis ako, parang, wow, oh my God, ang ganda. Ang ganda ng bote, ang ganda nung napakagandang ilagay dyan sa collection, no? Di ba? Bongga. Tapos, bukod pa doon, yung packaging niya, hindi lang talaga siya basta-basta. Like, pwede mo siyang ipangregalo. Iisipin nung bibigyan mo netong fragrance na to na super mahal nung ibibigay mo sa kanya. Kumbaga, pero tama lang din sa kanya yung presyo niya kasi yung ganito kagandang scent, hindi mo to mabibili nung sa presyo nito eh. Yung ganitong itsura, yung ganitong scent, siguro magre-range na siya ng pagka sa high-end mo binili. Yung ganung mga datingan. Next time makikita niyo na to dito sa loob netong aming cabinet. So, tingnan natin kung pagtagal-tagal, ma-achieve na natin yung iba niyang accords. Pero i-update ko kayo about that. And our second fragrance is this. Tingnan niyo, 'di ba? Oh my God. Para siyang clutch. Pwede siyang pang 'di ba pag halimbawa naka-formal events, yung isipin mong mga clutch ng mga yayamaning mga babae, ganun. Ganun yung itsura niya. Pero ito yung lalagyanan ng perfume. So, this is again from Latafa. Latafa Musamam White Intense. Kasi yung natin dito. So, ayan, bukod dun sa shala niyang packaging na parang clutch,
Tapos, ito yung kanyang main bottle, which is super, super, duper, duper ganda. Napaka-sosyal. Parang iisipin mo, makikita mo yung mga ganitong itsura ng fragrance kay Small Laude, kay Heart Evangelista, yung mga ganun. Tapos, isipin mo, ang katulad ko, mayroon kaming ganito. 'Di ba? Ang ganda ng itsura, oh my God. Yung ganitong itsura niya, worth it na worth it dun sa babayadan mo. 'Di ba? So, ayan siya, oh. Take a closer look dun sa bottle. Iikot ko siya. Tingnan niyo, 'di ba? Super ganda. Oh my God. Tapos, etong takip niya, ayan, mayroong parang, scales or texture ng snake, ganun. Tapos, ayan yung kanyang spray. Tapos, sa harap, makikita mo yung name niya, which is, ayan, Musamam White Intense. Tapos, eto naman yung atomizer niya. Yan. Eto naman, medyo ako dito, mixed feelings ako. Kasi katulad ng na-share ko dun sa video ko last time, about dun sa mga fragrances na gusto ko, this is a gourmand scent din naman, pero leaning towards vanilla and coconut kasi siya. Which is yung coconut, medyo 50-50 ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa mga coconut scents. Pero kung susumahin natin, pag inamoy mo siya, maaamoy mo rin yung vanilla niya, pero yung kasi yung gitna talaga niyang face ay more on coconut. So parang siguro kailangan kong matutunang mas mahalin pa yung coconut. Pero I think gagamitin ko pa rin to kung gusto ko yung maging kung gusto kong maging amoy mayaman, amoy medyo matured na career woman, yung ganun. Yun yung nai-envision kong nai-envision ko mula sa scent niya. Kumbaga office girl ganun, tapos naka-aircon ka. Mayroon siya ng signature scent ni Latafa na kapag nagfe-fade na yung mga Latafa perfumes, meron na talaga siya nung parang signature na scent na pag inamoy mo ay okay, sige Latafa to. Ganun yung amoy, may ganun siya. Tapos ang main accords nito according kay Fragrantica ay woody, warm spicy, coconut, sweet, powdery, citrus, amber, yellow floral, musky, and vanilla. Fragrance notes ay spices, bergamot, orange. Tapos ang kanyang middle notes ay coconut, ilang-ilang, ambroxan, mahonial, and ang base notes niya ay sandalwood, musk, and benzoin. So, I think, ayun, si sandalwood na naman ang magbibigay ng powdery touch sa kanya. Tapos si musk yung parang coming from within yung amoy, yung ganun yung dating. Yung parang natural lang na mabango ako. Ganun kasi naidudulot ni musk eh. Yung yung mga perfumes din na na-share ko last time, meron din silang musk na kasama dun sa kanilang notes. Kaya parang pagka naamoy siya sa'yo, parang coming from within yung bango. Ganun yung dating. Tapos, eto naman, si Ambroxan, I think, eto kasi ay na-encounter ko na rin sa other fragrance, sa mga other fragrance vloggers or enthusiasts dito sa mga social media sites na ang Ambroxan is parang soapy note. So, siguro, meron. Para siyang coconut soap, gano'n, na matamis. Yun yung pinakamadaling sabi ng kanyang perfume, ng kanyang amoy, rather. Tapos, ayun. So, I think, ito rin is deserving of the place dito sa ating collection. And, for now, I think, i-macerate muna natin siya. Maceration is yung process na parang i-stay mo lang siya dyan for quite a few months or kahit 1 year para mas mag-enrich yung yung scent niya na meron siya. Kasi nagkaroon ako ng experience doon sa dati naming Arab fragrance na nung na-macerate, doon lumabas yung tamis na parang nung una ay wala siya. Kumbaga yung yung scent niya is mas ma-appreciate mo after that maceration period. Ganun yung. So, once again, ito yung packaging niya. Ayan. Di ba, bongga? Yung tipong kikiligin ka pagka nakita mo pa lang. Yung parang sa store pa lang, matatakot kang tanungin kung magkano ba siya kasi sobrang ganda niya at saka parang ang mahal-mahal talaga ng itsura niya. Yun yung yung parang ang take away natin sa kanyang itsura, di ba? Tingnan mo. Para kang a-attend ng gala tapos ito yung clutch mo. So, ito na yung dalawang fragrances na feature natin ngayon sa video na to na super ganda talaga ng kanilang mga presentation, ng kanilang packaging, ng kanilang bottle at saka ng amoy. So, siguro doon sa mga coconut girlies, dito kayo kay Musamam. Tapos, yung sa mga vanilla girlies talaga na hindi masyadong mahilig sa coconut or sa more matured scents, dito naman kayo kay Athiri. Bale, dito naman sa dalawang to, wala kayong mapipili in terms of itsura, of aesthetics, ganun. Kasi lahat ng, parehas naman silang super ganda talaga. Super ganda ng bottle, super ganda ng box, super ganda nung, nung presentation, na parang, worthy of appreciation, worthy of, parang i-give mo sa mga mahal mo sa buhay this coming holiday season. So, that would be all for me now. Thank you, Zizos, and see you again next time. Bye!